karag, welcome back to my vlog. Isang makulimlim na hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Na-late ako sa mga chismisan galore sa mundo ng beauty pageant dahil masama talaga yung pakiramdam ko. Ka-cute jud ni mo oy. Ayun, tinamaan na naman tayo ng ubo at sipon nito, pero laban tayo para sa pangkabuhayan, showcase para sa ekonomiya. Itodo na natin to gaya ng makulimlim na panahon dito sa Lasak City. Nako, eto na nga mga karag-karag, tahimik ang daloy na mga trapiko ngayon sa chismisan sa mundo ng beauty pageant. Dahil kahapon nag-check ako, naghihintay ako ng mga kaganapan, ng mga pasabog, ng mga pa-insidia, mga pa-iskandalo at mga kontrobersiya. Walay talaga, tahimik. So namasyal ako sa mga beauty pageant pages sa ating mga friendly neighborhood, lalo na sa ating mga kontrabido at mga kontrabida, mga kapitbahay na kung saan bullseye na naman mga karag-karag, pinagchichismisan na naman yung mga beauty queens natin sa Miss Grand Philippines pageant bitaw sa Pilipinas, na kung saan nakapost yung picture ni Samantha Bernardo, ni sino pa yun? Si CJ, tapos si Nicole, yung mga first runner-up sa Miss Grand International pageant ng Pins, na kung saan sabi nila sa kanila mga komento bitaw, meron namang sang-ayon at love na love nila ang ating mga beauty queen. Meron talaga mga pasaway kung makapagbanat sa ating mga beauty queen. Nasabi pa nila, forever clown daw tayo kay Uncle. Forever clown ba? Uy. So, never daw talaga tayong magwagi sa corona sa Miss Grand International pageant habang hindi daw tayo lumukod at humalik sa mga paa ni Uncle. Shit! Mga hilas ba? Uy. Yun yung magiging komento ko mga karag-karag doon sa isang bumanat talaga sa ating mga pagiging first runner-up sa Miss Grand International. Pero sabi naman ng iba na baka daw mag-iba na daw yung lihis ng landas ng ating mga kandidata sa Miss Grand International dahil nga nagbabalik loob daw ang mga pinsa pageant ni Uncle. At base daw sa pagbisita ni Uncle sa Pins, andun daw yung welcome na what daw ang taga-Pins dahil nga daw kay CJ. They love CJ talaga. Pabor naman sila doon na dapat si Samantha Bernardo daw yung nagwagi laban kay Abiena, mga karag-karag. Abiena ba yun? Yung ano? Pero sabi talaga nila, Philippines will never win Miss Grand International. Forever runner-ups lang daw talaga yung mga kandidata natin. Kahit sabihin pa daw natin na tayo na yung may hawak sa pinakamataas na runner-up sa Miss Grand International. But, himala na lang daw talaga yung makapagsabi na masungkit natin ang Miss Grand International crowns. Lalo pat, yun talaga, masama daw talaga yung loob ni Uncle sa mga Pinoy. So, hindi natin alam, di ba? 2025 na ngayon, baka mag-iba na yung sirkulasyon ng ihip ng mattress ni Uncle, di ba? So, baka bigyan niya ng chance ang Pins na manalo sa corona. Kaya, kalma lang sila. Ganun na lang kairita nila bitaw sa ating mga kandidata sa taga-Pins. Kasi nga, wala na si Maring Eva sa Miss Grand Indonesia. Kaya, mahirapan na siguro silang masundan yung mga yapak ng kanilang mga kandidatang pinapadala sa pageant ni Uncle. Kasi iba naman talagang humawak si Maring Eva. Transformation, under construction, renovation talaga yung mga face lock ng kandidatang pinapadala nila. So, abang na lang tayo, ma-ember na sila, manggigigil sila, manggalaiti sila, bantayan nila yung mga galawan ng ating mga reyna. Pero, soon, masungkit din natin ang Miss Grand International crown. Bitaw nag-ulan, nagyud mga karag-karag. So, forever clown tayo sa Miss Grand International. Then forever din sila mangarap na makasungkit ng Miss Universe crown. So, asa pa more. So, yan ang mga karag-karag. Ano yung magiging komento nyo na forever clown daw ang mga kandidata nating ipapadala sa pageant ni Uncle. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko. Ragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag kay maniran ako sa akong balay kay nag-ulan na jud.